Good day everyone, my name is Leonie O. Magnaya and our topic for today is one of the kind of non-essential amino acid, the alanine, and I will discuss how our body synthesizes alanine. By the end of this presentation, the audience will able to define what alanine is and explain why it is considered as a non-essential amino acid. Next, describe the step-by-step process of how the body synthesizes alanine from pyruvate with the help of an amino group and the enzyme alanine aminotransferase. Next, explain the importance of alanine in protein synthesis, muscle function, nitrogen transport, and energy production in the body. So first, what is alanine? Alanine is an essential amino acid. Our body can produce it naturally, and it helps build proteins and supports muscle function. So, ang alanine ay isang non-essential amino acid. So, ibig sabihin dito is, hindi natin kailangang kunin ito palagi sa pagkain dahil kaya itong gawin ng ating katawan. Mahalaga ito dahil tumutulong ito sa paggawa ng proteins at sa tamang paggana ng ating mga muscles. There are three processes of alanine synthesis. First is, pyruvate is produced. So, we eat carbohydrates such as rice and bread. The body breaks them down into glucose. Glucose is converted into pyruvate through glucolysis. Sa unang hakbang, kumakain tayo ng carbohydrates tulad nga ng kanin at tinapay. Ginagawang glucose ng katawan ang mga ito. So, pagkatapos, ang glucose naman ay dumadaan sa proseso na tinatawag na glycolysis at nagiging pyruvate. And ang pyruvate naman yung nagsisilbing pangunahing material para makagawa ng alanine. The second step is the amino acid is added. Sa process na ito is dinadagdagan ng amino group o ng NH2 ang pyruvate. Kadalasan, ang amino group ay nanggagaling sa glutamate, isa ring amino acid, and yung enzyme na alanine aminotransferase o yung tinatawag na ALT ang tumutulong sa paglipat ng amino group papunta sa pyruvate. The last step or the last process is alanine is formed. So, kapag nandito tayo sa third step, yung amino group is nadadagdagan and yung pyruvate naman ay nagiging alanine. Kapag nabuo ng alanine, maaari na itong gamitin ng katawan sa iba't ibang mahalagang gawain. What are the functions of alanine? First, helps build proteins. Second, supports muscle function. Third, transports nitrogen in the body. And the last one is, helps produce energy through the glucose-alanine cycle. Maraming gamit ng alanine sa ating katawan. Una nga is tumutulong ito sa paggawa ng proteins na kailangan para sa paglaki at pag-ayos ng mga cells. Nakakatulong din ito sa mga muscles para gumana ng ayos. Bukod dito, tumutulong itong magdala ng nitrogen papunta sa atay. And then sa atay naman is maaari itong gawing glucose para magkaroon ng dagdag na energy sa ating katawan. Lalo na kapag nag-e-exercise tayo o matagal na hindi kumakain. And ito na yung buod ng process natin. So, nagsimula ito sa carbohydrates na nagiging glucose. And then, ang glucose naman ay nagiging pyruvate sa pamamagitan ng glycolysis. And then, pagkatapos, nilalagyan ng amino group ang pyruvate sa tulong ng ALT enzyme. And then, sa huli, nabubuo na yung alanine. Why is alanine important? Mahalaga yung alanine sa ating pang-araw-araw na buhay. Tinutulungan nito yung pag-repair sa mga muscles, lalo na sa pagkatapos natin mag-exercise. And then, mahalaga rin ito sa paggawa ng mga proteins at nagbibigay ng tulong sa ating katawan upang magkaroon ng energy kapag kulang tayo sa pagkain o kapag matagal na hindi nagagamit yung lakas natin. So, here's our conclusion.
Sa kabuuan, ang alin nga po ay isang non-essential amino acid na kayang gawin ng ating katawan. Nabubuo ito mula sa pyruvate sa pamamagitan ng pagdaragdag ng amino group sa tulong ng enzymes na ALT. Mahalaga ang alanine dahil tumutulong ito sa paggawa ng proteins, pagpapanatili ng kalusugan ng muscles at nagbibigay ng enerhiya sa ating mga katawan.